Okay lang. Praise God sa nangyari kay Abby sa 8 months, no? 8 months ordeal? 8-month ordeal. Sa job hunting season natin, doon talaga natin mga question yung worth natin value natin. Lahat tayo dumaan sa pinagdaanan niya Kayo ba? May ganun din? O kami lang. May 2 months din ako ng buhay ko na feeling ko wala akong silbi Kasi nag-aantay ako ng tawag. Mga question mo talaga Totoo yun, parang tapos naman ako, nag-aaral naman ako, but ang tagal ng mga tawag. Pero dahil sa kanya, sa experience niya na ang maganda dun sa naranasan niya, naglaan siya ng room para mag-work si God ng greater miracle. Kasi may miracle na nangyayari everyday. Nabubuhay tayo, gumigising tayo. Pero yung greater miracle is yung beyond dun sa pinaplano natin. Meron pang mag-override nun, which is coming from God. At meron siyang ganun Hindi niya plinano halos lahat Parang, sige Lord, ikaw na bahala. Merong room for miracle, greater miracle sa'yo. Doon ka pumasok. And praise God sa story at dito, Thanksgiving ni Abby. No, natahi niya yung personal story niya sa story ni God. Which is yung mantra naman ng PGM talaga. Okay, so bago magsimula, may kwento rin ako, syempre. Parang dito. Meron akong kasama si Julius. Student ko siya dati. Nung pumunta ako dito, sumakay ako ng bus. Nung pagsakay ko ng bus, inano ko yung wallet ko. Parang walang nakaumbok. Ay yung bulsa ko, parang nakaumbok. Cellphone lang yun nandito. Wala pala yung wallet ko. So nandun na ako sa bus, umaandar na siya. Nandun na ako sa may, ang ako, nasa Taytay na ako. Wala na. Point of no return na ako. Anong gagawin ko? Tapos tinignan ko yung ko. Grabe yung na yun. Parang yung nangyari sa akin yun ay in relation sa talk natin. Wala ring net yung phone ko. Buti na lang may nag-reply na, sabi ko, paludan mo muna ako. Umalis ako na hindi ko chinek yung mga bagay-bagay. Hindi ko na-check kung may phone ako, kung may net ako. Yung katabi ko, muntik ko na siyang kausapin. Hindi ko na siyang kausapin. Buti na lang may nagsabi, isang pinagsendan, nag-message ako. Hindi ko paludan mo ako, tapos babalik ko rin agad Maribang to Maribang. Not sponsored Maribang. Ayan. Tapos, nung nagpa-load siya, ayan. Ang next plan ko na is, kausapin ko si Kuya, pwede ba Gcash payment? Yung bus driver. Kasi naman yun, e-bus naman yun. And then nakita yung kasama ko. Nandun na siya, nauna na siya. Sabi ko, sige, diyan ka lang, mamaya kailangan kita. Kasi inaabang ko na siya nung sabi ko malapit na ako. Yan. Nung humiram ako sa kanya, pinasa ko sa Maribang. So habang nandun ako, yun yung time na parang ang gagawin ko, wala na akong options. Lahat ng iisipin ko na paraan is beyond my control na. So, yun yung nangyari sa akin. And may topic is related doon mamaya, i-reveal natin. Pero before that, magsimula tayo sa picture na to. German Empire 1880s. Wala na ito ngayon, wala nang German Empire ngayon. Modern day Germany na siya. Pero, noong mga panahon na to, syempre may camera na nung camera nun yung matagal kang hindi gagalaw para makuha mo yung result. Yan yung itsura niya dati. Next slide, Abby. Noong 1882, naglabas ng libro si Friedrich Nietzsche, isang German philosopher. Kung familiar kayo, okay. Kung hindi, okay lang din. Naglabas siya ng libro na Die Frohe Wissenschaft o The Gay Science. Tapos, first edition, 1882. Second edition, 1887. Hindi ito isang nobela. Isa tong libro na naglalaman ng mga philosophical na observation niya sa mundo. May sanaysay, may tula, and so on and so forth. Meron bang pamilyar sa kanya, kay Nietzsche? Wala pa. Okay, sige. Next. Isa sa mga pinakamahalagang content ng libro niya ay ito, ng The Gay Science. Ang sabi doon, hindi siya marunong mag-English, pero in English ko na lang din. Kasi yung German talaga yan. God is dead, God remains dead, and we have killed Him. Yung mga tao, ina-attribute yung quotation na to na siya yung nagsabi, si Nietzsche mismo. Technically siya naman talaga kasi siya yung writer. Pero itong thought na to, o yung idea na to, pinasabi niya to sa isang character
sa loob ng story, which is yung tinatawag na The Madman o yung Der Tollmensch. Ewan kung familiar kayo sa concept ng Superman o Overmensch, sa kanya rin yon. Pero so much of that. So, itong illustration na to ng The Madman, sa section 1 to 5 ng libro, ganito yung story. May isang madman o baliw sa atin. Yung baliw na yon, pupunta siya patakbo sa pamilihan. May dala siyang lampara, tapos may sinisigaw siya. Ang sinisigaw niya, hinahanap ko ang Diyos. Hinahanap ko ang Diyos. Tapos yung mga tao sa paligid, tinatawanan siya. Maraming nasa paligid, hindi naniniwala sa Diyos. Tinatawanan siya doon. So, ganun yung story. Ang mahalagang punto dito sa natin, pinag-uusapan natin dito sa section ng libro, hindi siya baliw dahil mali siya. Ang sinasabi lang dito, nakikita, representation yung nangyayari dun sa madman na nakikita niya, hinahanap niya kasi yung Diyos eh. After niyang magsabi na hinahanap po ang Diyos, pinagtatawanan siya ng mga tao, tapos sinabi niya yung linya na God is dead and we have killed Him. Ang sinasabi niya doon, ano ibig sabihin ng God is dead? Parang ang sinasabi dito, hindi nauunawaan ng mga tao kung ano yung sinasabi ng madman, tsaka anong ibig sabihin ng God is dead. Tsaka pag-usapan natin ano bang ibig sabihin ng God is dead na yun. Sa dulo ng kwento, ang sabi ng madman, I have come too early, my time has not yet come. Ang ibig sabihin doon ni Nietzsche, hindi pa handa ang lipunan na maunawaan ang kahihinatnan ng lipunan na hindi na umaasa sa Diyos. So yung madman, representation siya ng isang lipunan na tinanggal yung Diyos sa equation. Kaya hinahanap niya eh. Tapos yung mga tao sa paligid, parang normal lang na process ng buhay pinagdadaanan nila without God sa equation. Next slide. Ano ngayon kung patay na ang Diyos? Anong effect nun? Ano naman ngayon sa atin? Sige. I-relate natin siya dito sa painting na to. Ako yung mahilig yung, may mga, antok talaga ako ng mga painting kasi sa painting, mapag-iisip ka ng mga paintings eh. Si Don mahilig din sa ganito. Siya kasi painter din talaga. Ito yung painting na, The Wonder Above the Sea Fog, 1880 ni Caspar David Friedrich. So sa painting na to, may kita niyo, may tao. Tapos nakatayo siya, nakamasid siya sa vastness ng nature. Tapos may sea of fog. Pag ganyan, sa romanticism yung ganitong art style eh. Pag ganito yung art style, minsan, hindi as is yung messaging. Pwedeng ginamit niya lang yung nature, pero may subtle and deeper meaning yung nasa painting. So, sa libro ni Nietzsche, hindi niya ibig sabihin na literal na namatay yung Diyos. Hindi literal na namatay. Ang ibig sabihin yun, nawala lang yung concept of God o si God sa sentro ng buhay ng mga tao, lalo na sa Western world. Nung panahon kasi ni Nietzsche, nung 1880s, ito yung nasa peak pa rin yung science, age of enlightenment, secularism. So, dahil dun sa tatlo na yon, yung dating placement ni God sa center ng buhay ng mga tao, pagdating ng science, pagdating ng enlightenment period, pagdating ng secularism, nawala siya lahat sa equation. So, ibig sabihin doon ng quote-in-quote na matay ay dinala natin si God sa sidelines. Nawala siya sa sidelines. Kapag wala na ang Diyos bilang batayan ng katotohanan, kasi dahil nga yung mga tao, sila na ang gumagawa ng meaning ng buhay. Parang ito. After sabihin yung thought na God is dead, yung painting na to, pag nirelate natin dito, parang tayo tong lalaking to eh, modern man, na ano nang after nito? Yung vastness ng nature, ano nang meaning nito? So, pwedeng ang effect niya, ang implication niya ay, ako nagagawa ng meaning ng buhay ko. Ako nagagawa ng meaning. So, kung ilalapat natin, yung wanderer, nakatayo siya sa gitna ng kawalan, tapos walang katiyakan. Pero dahil walang katiyakan, hindi ibig sabihin na wala kang control. Pwede bang ikaw na yung gumawa ng meaning ng buhay? Pwede, possibly. Ikaw na rin magsiset kung ano ang tama, ano ang mali. Ano ang absolute truth para sa'yo. Kasi wala nang nagsasabi, di ba? Ikaw na eh. Ikaw na ang Diyos ng buhay mo. Ikaw na ang may hawak ng helm.
Diba? Ganun ang nangyayari. So yung hamog dyan, nagiging simbolo siya ng uncertainty in an existential way. Existential uncertainty na siya na dahil may fog, hindi mo na nakikita ng malinaw yung nasa baba. Wala na ring sense of direction ng buhay. So ikaw na ang magsiset ng lahat. Ikaw na ang gagawa ng rules ng game. Tinanggal kasi natin yung creator. Yung gumawa ng manual, tinanggal natin. Tayo na magde-determine. So wala nang North Star, wala nang moral guide, wala nang meaning maker. Wala lahat. Lahat tayo na. So, basically, parang ikaw na ang Diyos at hari ng buhay mo. Ganun ang nangyari. Next slide. Nasaan ang impluensya nito sa modernong panahon? Napakarami. Tingnan natin. Pop culture, makikita niyo siya. Next slide. Kung kayo ay mga batang 90s, o kahit hindi kayo batang 90s, siguro naman kilala niyo itong banda na to, yung Eraserheads. Merong kanta yung Eraserheads na Huwag Kang Matakot. 1999 yan nilabas. Di naman ako tawag dito, pinakinggan ko yan, high school na ako. Tapos, parang may something kakaiba sa lyrics ng kanta nila. Ayan, pag binasa nyo yung first part, huwag kang matakot dahil ang buhay mo ay walang katapusan. Mukha naman siyang hindi harmful, in a way, sige. Tapos makapangyarihan ng pag-ibig na hawak mo sa iyong kamay, okay, I agree, mukha naman talaga siyang okay. Pero yung dito medyo natigilan dati nung high school ako eh. Nung pinakinggan ko itong part, ikaw ang Diyos at hari ng iyong mundo, matakot sila sa iyo. So, yung God is dead at ikaw na yung sentro ng mundo mo, makita mo dito sa kanta na to. No? Ikaw na ang meaning maker, ikaw na ang master of yourself, ang God of yourself. So makikita mo siya dyan. So, ayan ang impluensya niya sa pop culture at marami pang iba. Saan mo pa siya makikita? Next slide. Sa social media, yung main character syndrome. Which is not bad at all, pero kapag tinignan mo yung heart of the matter ng tao, doon tayo pwedeng Ang problema kasi hindi natin nakikita yung puso ng mga tao eh. Magja-judge lang tayo batay sa standards na meron tayo, tapos pag hindi na-meet ng mga tao yon, magre-render tayo ng judgment sa kanila. Eh ang problema, nasa heart ang tunay na lagay mo eh. Ang problema, hindi natin nakikita yon. Si God lang nakakita nun. Kaya ang hirap basta mag-render ng judgment. Si Cinderella at ang kanyang reflection. So, ang isa pang ganito sa Greek mythology ay si Narcissus. Diba? Namatay siya sa sobrang fascinated niya sa sarili niya. Ang gwapo ko Tapos nalaglag siya, nalunod. Ayan. So, sobrang self-love ang naranasan niya. So, sa main character syndrome, hinighlight ko yung nasa number 2 na definition. Pag may main character syndrome ka, ang tingin mo lang sa mga tao sa paligid ay sideline characters. Plot devices lang sila ng buhay mo kasi ikaw nga yung main character. So ang implication nun, pag gano'n ang tingin mo sa mga tao, yung substance at worth nila ay binababa mo. Nagiging lang sila tool or object, na-objectify mo sila. Na gagamitin ko lang to kasi ako naman ang main character ng buhay ko. So, yan. Dahil nga ikaw, lahat tayo na nagsiset ng rules, tayo na yung God of our lives, pwede nating minuscule yung work ng mga tao. Saan pa makikita? Philosophy. Kung pamilyar kayo sa Stoicism, isa sa mga sikat na Stoics, yung follower ng Stoicism ay si Marcus Aurelius, yung Roman Emperor. Isa sa mga idea ng Stoicism ay yung concept na autarkia o self-sufficiency. Sa autarkia, ito yung sinasabi dito, yung ultimate happiness daw natin. Ultimate happiness, peace, stability, hindi mo siya makukuha sa labas, makukuha mo siya sa loob. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng mga tao sa paligid. Ultimately, hindi mo kailangan ng Diyos. Kasi, ano lang ba ang control mo? Isa sa mga virtues ng Stoicism ay self-control. So, kung kaya mo kontrolin ang sarili mo, much better. Hindi mo kasi makontrol yung outside factors yung naiisip ng mga tao, pero kung kaya mo makontrol yung sarili mo, okay yun. May merit naman siya kasi halimbawa, merong sinasabi na opinion yung ibang tao sa'yo. Hindi mo makokontrol yun. Ang makokontrol mo, anong reaction mo sa opinion nila?
may merit siya. Pero kung laging ganun ang sentro ng iyong buhay na ikaw ang mag-i-interpret na lahat, ikaw ang meaning maker ng lahat, parang tinatanggal natin si God sa equation. So, may kita niyo yan sa philosophy. Ang Stoicism, sa perception ko, kasi nagbabasa-basa rin ako nito fascinated din ako dito. Para siyang Christianity na wala si Jesus. Ganon. Parang siya, Christianity secular version. Next. May kita niyo rin siya sa mga legalistic religions. Ito, natawa ako dito sa thumbnail na ito kagabi na nakita ko Parang, sa kanya naman siya naman gumawa ng ng thumbnail na yun Jewish GoPro. Yan. Isa siyang Hudyo na magdadasal. Kung familiar kayo, ang mga Hudyo ay nagdadasal na merong tinatali. Kung naalala nyo ba or nakikita nyo ba sa social media na bago sila mag-pray, tuwing, hindi sila naglalagay yan pag Sabat o yung mga special Sabbats. Kasi di ba maraming special Sabbats sa mga Jew, may Passover, may Hanukkah, and so on and so forth. Ginagawa lang nila to pag morning, magpe-pray sila, tapos magtatali sila. Ang tawag dyan ay tefillin. Yan. Tapos, yung parang box na yan, sabi, Jewish GoPro. Ano yan? Meron siyang Jewish character na pag binuo mo parang, I'm not sure, please correct me, or parang God or Yahweh ang mabubuo, not sure. Yan, sige, pakita natin yung tsura. Ayan, ganito siya. Sa figure 12, may kita nyo ang isang Hudyo na merong suot na talit. Ito yung parang, ang tawag sa ganyan, parang shawl yan sa language natin. Kipa yung mga Hudyo nagsuot din yan. Merong malapit na Jewish synagogue dito sa Makati. Nandun sa may Salcedo. Salcedo, meron doon. Tapos, yan, yung tefillin. Yan, yung tefillin na yan, meron sila dito sa noo, dito sa braso. Nakita niya, meron siya sa braso, yung box na yun. Pati meron dito sa kabila. Tapos itatali nila dito sa braso. Parang reminder na yung Word of God ay nakatali sa katawan nila. May symbolic meaning siya. At ito pang next religion is yung Buddhism. Sa Buddhism, importante dito yung makatakas ka sa suffering ng life and death. At magagawa mo yun through your own effort. So, again, bakit nandyan yung mga yan? Ang center kasi niyan ay own effort mo. Ang Jew ay very legalistic, tapos ang Buddhism ay very personal ang pag-alis mo sa suffering. Own effort. Next. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon, may kita nyo rin yan, from left to right. Yan, may representation of over self-reliance, itong nasa kaliwa, strong independent woman, evil eye, and manifesting spell. Ito yung minamanifest nyo yung mga bagay-bagay. Hindi naman siya entirely masama, lalo na kung nasa ibang upbringing kayo. Pero kung Christian tayo, diba, sa pagmamanifest, pag nagmamanifest ka ba, wala dun si God sa equation? Diba, minamanifest mo na makapagtrabaho ka, makatapos ka ng pag-aaral. Pero, nasan si God dun? Included ba siya doon sa planning mo, sa gusto mong mangyari? So, may anxiety, may burnout, may loneliness, at sobrang daming nangyayari sa panahon ngayon. Kahit na ang daming self-help books, di ba? So, bakit nangyayari yun? Mandami tayong information ngayon, pero spiritually empty tayo. Yan ang nangyayari. The issue is not weakness, it is believing we no longer need God. Naniniwala tayo na kaya na natin on our own effort. Doon tayo papunta. Next, nasa ng Diyos sa lahat ng ito? Yung mga pinag-usapan natin ngayon. Yung mga nadaanan natin, pop culture, social media, philosophy, legalistic religions, at marami pang iba. So, ang topic natin ay first pattern of this world. Pinakita natin ay pattern ng mundo, self-dependence. So, samahan niyo muna ako para manalangin at bigyan ako ng gabay para mapaghati-hatian natin yung tinapay ng buhay ng mas maayos. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this Holy Sabbath. We gather together here, Lord. Empty me, Lord, and fill me with your wisdom so that I can share the bread of life coming from you to these people, Lord. Help me, Lord, to say the right words and explain to them, Lord, your message clearly, Lord, so that they may see you through me. This is my prayer through Jesus Christ, my Savior. Amen. Okay, first pattern, self-dependence. Nasa bagong series tayo.
At ito yung unang Sabat. 4 na Sabat to. Ako na una kasi sabi ni Ate Lori, ikaw na eh. Sige, ako na mauna. Sige, next. Thank you. Ayan. Naranasan niyo na bang mag-pray ng ganito? Lord, bless this. Lord, pagpalain mo to. Ganito, ganyan. Yung bless this minsan, parang ano na siya eh. Naghahanap ka na lang ng approval kay Lord. Meaning, nagawa mo na. Dahil nagawa mo na, Lord, bless mo tong nagawa ko na to. So, ano ang nangyari doon? Nagawa mo na, tapos tsaka mo siya i-invite. Baliktad. Parang, ang nire-request mo na lang, i-approve niya tong plinano mo. Naplano ko na, Lord, okay na. Na-layout ko na lahat. Approve mo to Yan, parang gano'n na lang. Parang ang pinapagawa sa atin ng Bible, seek muna natin yung will ni God bago yung yung isa. So, ang nangyayari dito, I plan, you follow God. So, nagkaroon ng baliktad. Diyos, the God, sunod ka sa akin ngayon, siya na yung susunod sa atin. Nabaliktad na. No? So, next, ito yung key text natin para mag-guide sa atin sa pag-aaral. May kita to sa Gospel of Matthew 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Next, Abby. Thank you, Abby, sa palaging pagpindot. Hindi ka napapagod dyan. Maraming salamat. Okay, first word. Himay-himayin natin yung text. Blessed. Makarios sa Greek. Ano bang meaning ng blessed dyan? One who enjoys God's favor, approval, and covenant blessing regardless of circumstances. Yan yung ibig sabihin ng blessed dyan. Hindi ka blessed dahil mayaman ka. Hindi ka blessed dahil meron kang material supply ng kung ano man. Blessed ka kasi kinikilala ka ng Diyos dahil may relasyon ka sa Kanya. Tingnan niyo yung power play. Kinikilala ka ng Diyos sa relasyon mo sa Kanya. Hindi ikaw ang kumikilala sa Kanya. Kinikilala ka niya. Ibig sabihin, ina-acknowledge siya na meron kang maayos na relasyon sa akin. Siya Kanya nang gagaling yung acknowledgement, hindi the other way around. Ganun yung blessed. Ibig sabihin ng blessed. Sa Old Testament, kahit pag-Greek yung sinulat ng New Testament. Pero sa mindset ni Jesus, nung sinabi niya ito, ang nasa isip niya ay yung Jewish word na Ashrei. Ang ibig sabihin, halimbawa, basahin natin yung Psalms 1 verse 1. Ashrei is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Ibig sabihin, happy is the man. Favored is the man. So pag blessed kayo, favored kayo ng Diyos. Pinaboran kayo. May pabor kayo, parang meron kang protection from everything against God. May pabor kayo galing sa Kanya. So, next. Poor in spirit. Sayin naman natin yung poor in spirit. Tokoy. Tokoy yung dito pronunciation. Tokoy to numati. Poor in spirit. Actually, apparently, meron palang dalawang salita sa mahirap sa Greek. Itong dalawa. So, hahanapin natin kung nasan tayo dito. So, dalawang definition ng mahirap. The rest, wala ata dito yung option. Hindi ko alam kung paano to basahin. Parang medyo kakaiba basahin itong isa na to nung sinerch ko. Tene na lang, tene. Tenes, o tsaka tokos. Yan. Yung tenes daw, isang working poor. May trabaho, nakakaraos. Natik ba natin lahat yung boxes? Isang working poor, may trabaho, nakakaraos. Nagtatrabaho. Mas pasok. Pasok. So, nahanap pa natin yung Greek, Greek word no? Next, tokos. Isang lubhang dukha. Ang larawan ay isang taong walang maya-ambag. So, ang ginamit dyan, Tapos ka na dyan. Tapos ka na. Lord, parang nadaanan ko lahat to, Lord. Parang ito yung first level, nasa dito na ako. Yan. Pero ang ginamit, pansinin na ang ginamit ni Lord, ang ginamit ng mga gospel writer dito ay yung Greek word na tokos. So, ang poor in spirit na sinasabi, blessed are the poor in spirit, ay yung isang lubhang dukha. Sobrang hirap, ang busabos
Yung may tamang word doon. Parang bosabos, hampas lupa, Aba. yung hampas lupa, no? Maralita. Maralita, nagdarahop, yung mga Ang larawan ay isang taong walang maiaambag. Ibig sabihin, pag poor in spirit ka, ito ang ginamit ng mga gospel writer. Ibig sabihin, ito yung fit para dun sa messaging. Sa messaging, ikaw ay taong walang may ambag. Yun ang pagkakalahad doon. So, next. Poor in spirit. Yung kanina, ang highlight natin yung poor. Alam na natin yung poor. Yung taong walang may ambag talaga, kahit ano. Yung spirit, ano naman tong spirit? Tonomati. So, bakit in spirit, hindi sinasabing mahirap ka sa pera. Saan ka mahirap? Parang meron pa pala akong hirap na meron pa palang ibang angulo yun Hindi lang pala Tumutukoy sa panloob na kalagayan. Yung kalagayan ng puso mo. Yung kalagayan sa harap ng Diyos. Yun yung tinutukoy dyan. Poor in spirit. Kaya ang poor in spirit ay nangangahulugang wala kang mayaambag sa Diyos. Dahil wala kang mayaambag sa Diyos at hindi ka karapat-dapat, ang dapat na mindset mo ay lubos akong umaasa sa iyo. Kasi kahit mahirap lang ba in terms of money and material possessions yung ganyan? Hindi. Kahit mayaman na materially wealthy, pwede rin maging ganyan sa mukha ng Diyos. Na wala kang mayaambag sa Kanya kahit yung yaman na meron ka galing sa mundo. So pareho lang. Poor in spirit. Pwedeng poor in spirit ang mahirap materially at mayaman materially. Malalaman yun ni Lord. Makikita may mga fruits naman Isang magandang buod ng poor in spirit ay hindi nangangahulog. Hindi yan nangangahulugan pag sinabing poor in spirit, yung mahina yung pananampalataya mo. Hindi yan ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, pag poor in spirit ka, nagpapakumbaba ka sa harap ng Diyos. Tapos, kinikilala mo na meron kang spiritual na kahirapan. Dahil mahirap ka spiritually, kailangan mo siya. Dapat ma-acknowledge mo muna yun. Yung sinasabing poor in spirit. Hindi ka nagtitiwala sa sariling kabutihan mo. Tapos, umaasa ka sa biyaya ng Diyos. So, pag sinabing poor in spirit, blessed are the poor in spirit, itong mga poor in spirit na to, sila yung walang may ambag, hindi makapagdagdag ng glory sa Diyos, pero kinikilala nila na kailangan nilang Diyos sa buhay nila. Yan yung ibig sabihin ng poor in spirit. Pero nagtataka rin ako dito dati, bakit blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom in heaven? Bakit hindi sinabi ni Lord na rich in spirit? Ba't hindi niya sinabing, blessed are the rich in spirit? Di ba dapat yung mga spiritually rich, sa kanila yung heaven? Bakit yung poor in spirit? So, ang context pala ng poor in spirit ay mahirap ka spiritually, wala kang mayaambag sa Diyos na kahit na anong value, tapos kinikilala mo siya na kailangan mo siya. Yung weakness mo, hindi ka doon natapos. Weak ako, Lord. Kailangan kita. Yun. Kaya pala sa kanila ang langit. Ngayon, sige, next slide. Ay, yan. Bakit hindi rich in spirit? Kasi yun nga yung winawasto mismo ng Panginoong Jesus. Ang pinakamagandang kwento na mag-e-encapsulate nito ay nasa Luke. Gospel ng Luke 18:9-4. Ito kwento natin to, magandang kwento to Talinhaga to ng maniningil ng buwis at ng pariseo. Merong dalawang tao, pumasok sila sa templo. Yung pariseo, magpipray silang dalawa Yung pariseo, nakita niya yung maniningil ng buwis. Sabi ng pariseo, tingnan niyo yung prayer niya. Panginoon, maraming salamat. Kasi hindi ako katulad ng tao ito. Hindi ako magnanakaw, hindi ako nangaalipin, hindi ako, basta anything negative doon sa tao yun. Ang prayer niya, ina-afflict, gumagamit siya ng ibang tao para i-afflict yung sarili niya. Ganun yung prayer niya. Kaiba tong tao to, no? Ganun siya mag-pray. Lord, salamat, hindi ako katulad. Parang ganito, sample lang Lord, salamat, di ako katulad ni Kuya Val. Lord, salamat, di ako katulad ni Midel. Di ba? Parang weird lang ganung prayer. Anong meron ka para tapakan mo yung mga tao, tapos i-afflict mo yung sarili mo? Ganun yung prayer ng Pharisee na to. Salamat, hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na to.
So, kailangan, naging ano niya eh, naging, siya yung main character eh. Ginamit niyang side plot device itong maniningil ng buwis. Ito, tignan niyo naman yung prayer ng maniningil ng buwis. Ang prayer niya ganito. Ang sabi dun sa talinhaga, ni hindi makatingin sa langit yung maniningil ng buwis. Ibig sabihin, alam niya sobrang simple niya, na kahit tumingin sa langit, di niya magawa. Tapos alam niyo ang ginagawa niya, ginaganto niya yung dibdib niya. Dinadagukan niya yung dibdib niya. Tapos ang sabi niya, Panginoon, kaawaan mo ako. Isa akong makasalanan. Sino sa kanilang dalawa ang pinatawa? Yung isa self-righteous, yung isa self-aware. Magkaiba yun. Self-righteous, self-aware. Sino sa kanila ang poor in spirit? Ang poor in spirit ay yung maniningil ng buwis. Kasi kahit gumagawa siya ng sin, nasa proseso siya na binibigyan niya ng spasyo ang Panginoon sa buhay niya. Dito, parang ano na lang eh, parang adornment niya lang si God eh. Na, Lord, salamat, di ako katulad ng taong to. Ay, ibang prayer yun ah. Nakikita mo yung ibang tao, tapos gagamitin mo sila bilang, parang bangkito na tatapakan para maangat ka. Ganon siya. No? Nakakalungkot na, at least buti talinhaga lang to. Pero minsan, ang mga talinhaga ay hango sa mga tunay na obserbasyon sa buhay. So, hindi ito basta gawa-gawa lang. Next. Kingdom of Heaven. Dito naman tayo. Basileia ton oranon. Heaven. Ang highlight naman natin ay Heaven, ang kaharian ng langit at kaharian ng lupa. So, pansinin na ang dahilan, hindi lang sinabi ni Jesus na blessed are the poor in spirit. Hindi doon natapos eh. Blessed are the poor in spirit. Ang end goal sa kanila yung Kingdom of Heaven. Para sa kanila yon. Blessed sila dahil tinanggap sila ng Diyos. Tanggap kayo. Kayong, dahil kailangan niyo ako, tatanggapin ko kayo. Kailangan i-acknowledge natin muna na kailangan natin ng Diyos eh. Tapos tatanggapin nila tayo. Tapos, kabilang lahat ng nagbibigay ng espasyo sa buhay nila, ang Diyos, sa kaharian ng langit. Nasa covenant sila, may kasunduan. Tapos sila ang tunay na mamamayan ng kaharian, which is the heavenly kingdom, heavenly skies. So kabaliktaran ito ng self-dependence. Sa self-dependence, umaasa ka lahat sa sarili mo. Parang legalistic religions na para ma-earn ko yung salvation, kailangan gawin ko to. Magawa ko yan. Kailangan umattend ako dito. Hindi ako makamis ng Sabat. And so on and so forth. Hindi naman masama ang laging nandun pag Sabat. Pero kung after tayo sa price ng heaven, pero hindi natin na-visualize si Jesus at si Lord at si God doon, after lang tayo doon sa place, but not the person. Kasi ang pinakamahalagang dapat nating i-aim ay, Lord, kilala mo ba ako? Masasabi ba niya sa atin na, well done, my good and faithful servant? Dapat yun ang natin eh. Ang goal natin bilang Christians is, gusto ko, masabi sa akin ni Lord balang araw na well done, my faithful servant. Next. Paano ibalik sa shepherd ang kanyang trabaho? Kasi ang self-dependence, yung shepherd rod at shepherd staff, kinukuha natin sa shepherd. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung hindi ka na maghahanap ng iba at tiwala ka sa shepherd mo, bakit natin kinuha yung shepherd's rod, shepherd's staff, sa pamamagitan ng pagiging self-dependent? Sige. Next slide. Yeah. Ito yung siguro ito lang yung mga naggagawa ko na meron pa rin guidance ng hinihingi ko pa rin yung blessings ni Lord na magawa ko siya continuously. Simula ng araw-araw sa pag-amin ng iyong pangailangan sa Diyos. Ito ang una, kailangan ma-recognize natin, gaya nung tax collector, na hindi natin magagawa yung mga bagay-bagay nang hindi mo na kinikilala yung estado ng puso natin at ng kalagayan natin. Pag di tayo nagsimula doon, isipin natin wala tayong problema. Ang kailangan natin ay pag-amin na kailangan natin ng Diyos. So, sa umaga,
guilty rin ako dito eh. Ngayon ko na lang siya ulit pinapractice eh, na pagising ko sa umaga, magde-devotion ako, pero ang devotion ko ay sa cellphone. Kasi pag sa Bible, bubuksan ko yung ilaw, mabubulabog na sa kabilang kwarto kasi malakas yung ilaw sa kwarto ko. So, sa cellphone na lang. Dati kasi, pagkagising ko, guilty ako dito eh. Kaya wala talagang righteous person sa mata ng Diyos. Paggising ko, check ko yung stocks. Nag-up kaya yung stocks ko. Ganun ang sistema ko. Hindi siya healthy. Alam ko naman na hindi yan healthy. Pero nangyayari siya. Sabi nga ni Paul, alam mo yung tamang gawin, pero hindi mo magawa. So, kailangan mong ipag-pray na kailangan magawa ko siya. Na kailangan ang unang tinitid ko sa utak ko ay hindi conditional na negativity o positivity. Kasi pag conditional negativity o positivity, diba, mataas yung stocks, masaya lang ako pag mataas siya. Kung mababa siya, yung feeling ko ay parang hindi consistent, hindi constant. Hindi siya nakatanim sa bato. Para siyang nasa sinking sand. So, dapat sa umaga, dito mga nakarang araw, pagising ko, meron kasi akong devotional sa YouVersion. 30-day battle para sa mga warrior ng Diyos na usually pang-male yung na yun eh. Para maging responsible male. Yan, para maging siya yumakap ng healthy masculinity. Kasi parang toxic masculinity lang ang laging sinasabi sa lalaki eh. So, mag-develop tayo ng healthy masculinity. Yan. Yung kailangan maamin ko muna, makita ko muna yung kalagayan ng aking spiritual na dimension at masabing kailangan ko ang Panginoon. Next. Pagdasal muna bago pagplanuhan. Yan, mga ganito. Ito, parang natural kasi sa mga tao na magplano muna bago magdasal. I-reverse natin. Sa reverse, yung tamang part is mag-pray muna, hingin mo yung will ni Lord, tapos siya ka magplano. Sa ganong process, ini-invite natin si Lord sa brainstorming part pa lang. Lord, I invite you sa brainstorming part. Hindi kita ini-invite sa inauguration ng aking plan. Ini-invite nila sa brainstorming pa lang. Well, guilty din ako dito. Lahat tayo. Kaya pinapaalalahan tayo ni Lord sa pamamagitan ko, kayo, tsaka ako rin, pare-pareho tayo dito. Next, pangatlo, sanayin ang sarili na magpasalamat sa Diyos. Meron akong nakitang post kung kilala niya naman ito si Kuya Kim Atienza. Meron siyang, pag nagpo-post siya, meron siyang sinasabi na salamat sa Diyos lagi. O hina-hashtag nila yung SSD. Tapos nung nakita ko, okay nga yan Hindi siya masyadong showy kasi minsan parang iniisip ko rin yun eh. Parang pag lagi ka na lang, halimbawa, parang pag nagpo-post ka, malalaman niyo na tuloy. Pag magpo-post ka tapos lagi may salamat sa Diyos, minsan gagamitin yun ng mga tao sa'yo na Christian ka pa naman. Tapos, minsan pag may nakita sila ng bad trait mo, i-bring up nila yun sa'yo. Kaya yung iba, subtle lang, SSD, salamat sa Diyos. Diba? May post ka, tapos may nangyari sa buhay mo na worth sharing, lagay mo doon sa dulo, #SSD. Yun, ibig sabihin, salamat sa Diyos. Kala ko SSD sa SSD sa sila. Ano ibig sabihin ng SSD doon? South. Southern Division yan. SSD, salamat sa Diyos. Mga ganon. Sa Ateneo, meron yung Ad Majorem Dei Gloriam. For the greater glory of God. Meron sila no? Hindi para sa ibang tao, kundi para ma-remind ako na yung nangyayari sa buhay ko, ups and downs, ay kinikilala ko na nag-work si Lord doon. Kasi kailangan ma-remind tayo eh. Minsan minsan pag na-hype tayo ng mga kausap natin, sisiraan natin yung mga tao na parang tuloy-tuloy eh. Ayaw pa awat eh. Nakalimutan natin na itong mga tao to, image din tulidad eh. Pero pag na-hype kasi tayo, tuloy-tuloy na. Ayaw pa awat. Next, pang-apat, manalangin gaya ng tax collector. Yan. So, yung panalangin ng tax collector, nagsisimula siya sa humility. Acknowledgement and humility na Lord. Wala kang may pagmamalaki. Nagpipreach ako, ano naman ngayon? Wala tong bilang sa'yo. Kumakanta ako sa church, wala kang bilang sa'yo.
Ang gusto ko, Lord, ay makilala at kilalanin ka na kailangan kita kasi kahit anong gawin kong good effort, pag wala ka sa equation, wala. At panguli, tanggapin na may mga pagkakataong hindi mo alam ang lahat. Yan. Isa sa pinakamahirap sa mga self-dependent ay umamin na hindi ko alam yan eh. Pag self-dependent, I'll figure this out. Pag self-dependent ka. Diba? So, pag ganon, wala nang spasyo si Lord kung saan siya gagawa ng greater miracle sa buhay natin. Laging yung miracle na lang ng pagising, which is great miracle pa rin, pero yung mga plano mo to make it greater. Gaya nung sa Thanksgiving ni Abby na meron siyang mga sinet na non-negotiables niya, tapos nag-pan out lahat yun dahil kumapit siya sa promises ni Lord, di ba? Ganun. At least, yun nga yun, nakita ko meron siyang space na nilaan para dun mag-create yung greater miracle ni Lord sa buhay niya. Kaya nakuha niya. Praise God na nangyari sa buhay niya. Next. Sa Pilipino pala, pinahaba pa natin, mas malinaw na siya. Tingnan sa Pilipino. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sala sa karaan ng langit. Diba? Sa English kasi, blessed are the poor in spirit. Ano pang ibig sabihin nun? Ano mo pa? I-deconstruct mo pa. Nandito na lahat eh. Walang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi sa kanila ang langit. Kasi kapag ang inaasahan natin ay yung skills, money, fame, kailan mo may isip lumapit sa Diyos? Meron ka lahat sa toolbox mo. Di mo na may isip. O baka sobrang layo na ng Sa Proverbs, Proverbs ba yun o Psalms na merong panalangin doon na ang sabi, Panginoon, bigyan mo ako ng sapat lang, wag kulang para hindi kita kamuhian, wag sobra para hindi kita kalimutan. Sakto lang. From time to time, maaalala kita. Kasi pag sobrang pagpapala, baka lamunin ka, makalimutan mo na. Pag sobrang hirap mo naman, isusumpa mo rin, baka isumpa mo si Lord eh. Bakit ako nabuhay gaya nung nangyari kay Job, nung halos nasa downfall siya, parang sinusumpa niya yung araw na pinanganak siya eh. Which is nakakalungkot. Next. Patapos na tayong hikaya tayo na tumanggi sa self-righteousness at self-dependence at buong pagpapakumbabang umaasa sa biyaya ng Diyos. Itong Matthew 5 verse 3 ay opening line sa Beatitude. Bakit siya nauna? Kasi kailangan mo munang kilalanin na merong Diyos na handang tumulong sa'yo. Kaya siya opening line. Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Yun ang pauna. Isa sa mga kilalang quotation na kumakalat ngayon ay ito. Mga post sa social media. Nothing in me is self-made. I owe everything to God. Which is, it encapsulates yung pinag-uusapan natin. And then, yun nga, balikan natin sa dulo. Hindi patay ang Diyos. God is not dead. You've simply pushed Him to the sidelines. Inagaw lang natin yung shepherd's staff. Now, you have to return the shepherd's staff to God. Magpapastol tayo. Magpag-guide tayo. Para sa akin to, para sa iyo din to, para sa atin lahat to. Na minsan, nagre-rely tayo sa natin, intellect natin, sa money, sa connections and everything, na parang nalulusatan na natin lahat. Nasaan si Lord doon? Nasaan na siya? Paano siya papasok? Kaya mo na pala eh. So, nagiging self-dependent na tayo. Shabbat Shalom for the greater glory of God. Maraming salamat. Ang hiling ko ay tayo ay magpapastol ulit sa ating shepherd. Ibalik natin ang shepherd rod, shepherd staff sa ating Panginoon. Happy Sabbath. Sakto ba ito? Sabi ko, ba't ako na sakto na ako. Kung ako na ako lang. Kaya ka naupo siya. Oo. Ng shepherd. Pwede ko yung shepherd staff.
Salamat Frank sa sinakarin ng message. Talang pinahikinggan ko yung mensahe na yun. Sinecheck ko, yung palang beatitude, yung blessed with the poor in the spirit. Nakita ko yun last week sa AUP, kapag naglakad ka doon sa may sign na papuntang, basta doon sa may area na yun. Nandun siya blessed. Diba? Nakita ko Frank, past tense pala siya. So dati niisip ko parang, kailangan gawin mo to. Para, dapat maging ganito ka. Para matanggap ka. Yun pala, yung sinaya mo na Tagalog version, yung parang pinagpala ka na. Pinagpala ka na kasi ibinigay na niya. At nakita ko rin na Angel, hindi mo mararanasan kasi merong robe of righteousness. Every time na lumalapit tayo sa Diyos, kasi kahit anong mangyari, babalik at babalik tayo sa Kanya. Every time na lumalapit tayo sa Kanya na naramdaman natin yung bigat ng kasalanan, ang magiging passes lang talaga yung tanggapin mo sa sarili mo na talagang wala ako. Wala akong pwedeng magawa sa'yo. Talagang bagsak ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magmayabang sa'yo, Lord. Sobrang, kung tutuusin mo, patay na tayo noon pa eh. Wala na nga akong halaga sa paningin mo eh. Wala na siya eh, kasi mabigat yung nangyari sa atin eh. So, di ba parang nga lang tayo, di ba nakita ka ng daga na tumakbo sa harapan mo na mahina? Ano gagawin mo? Pag nagulat ka, sisipahin mo, di ba? Pero, example, ipis. Yung sobrang baba ng pagkadumi niya, ng pagkahayog niya. Madumi tayo eh. Dahil sa kasalanan eh. Pero hindi tayo tinignan ng Diyos na gano'n. Kasi siya sobrang mahal niya tayo. Pinapala pa rin niya tayo. Kaya sabi niya, lumapit ka sa akin. Tapos bibihisan kita ng damit ng katuwiran. Kaya hindi pwede magmalaki sa Panginoon araw-araw. Ito yung process para matanggap natin na siya yung kailangan natin. Ito yung battlefield sa mundo. Maraming kung ano-anong pwede pumasok, gawin. Pero sobrang pagmahal ng Diyos na, hindi, lumapit ka lang sa akin, hindi kita pagsasawahan. Bumalik ka sa akin ng bumalik araw-araw, maya 5 taon, 10 taon, 20 years, kahit patay ka na, bumalik ka sa akin. Sobra. Pero ganun, kagaling si Lord. Awitin natin for closing song ang Cornerstone. Tumayo tayong lahat. I dare not trust
the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. One more time, Christ alone. Christ alone,